bagyo po, Aling B, ano po yung mga, ano po yung pamumuhay nyo nung mga dumaang bagyo? Katulad po nung Ondoy. Mahirap kasi wala tayong, yung iba walang trabaho, yung ibang nag-aano, naghahanap buhay, nahihirapan. Siyempre, dinidivide-divide lang yung budget kung saan. Lalo na ako, panganay na anak. Bukod dito sa pamilya ko, yung mga kapatid ko kasi wala na kaming mga magulang. Okay. Ganun. Ano naman po yung naging epekto nung mga dumaang bagyo pagkatapos po nung ano? Ngayon, Opo. mahirap din kasi tawag dito, siyempre yung pinagkakakitaan, maraming wala. Lalong nanghina yung yung mga kinikita. Pagtinda ka naman, matumal. Puro nagbabaka sakaling kumita. Wala naman masyadong matumal ang paninda. Nahihirapan pag wala kang puhunan. Sa ano naman, Aling B, sa paghahanda naman kapag kunwari, ayan na, andyan na yung bagyo. Kapag po alam nyo na nababaha, ano naman po yung paghahanda na ginagawa niya? Paghahanda namin, kailangan yung pagkain muna. Halimbawa, darating na yung bagyo. Kailangan nakapagsaing ka na, may tistak ka ng kahit kaunting bigas, mga kape asukal, ganun. Tapos sinasabi ko sa mga anak ko, unahin muna yung sa pagkain natin kasi nagkaroon na tayo ng phobia eh. Opo. Wala tayong mapagpuhanan ng pagkain, mahirap. Kahit may pera ka, hindi ka makakabili. Opo. Magkaroon ng kahit kaunti, maipadala ko sa mga kapatid ko, lalo na sa Bicol. Grabe. Grabe ang produkto na nawala. Halos lahat, walang mga pananim. Kaya karamihan, pumupunta dito sa Maynila, kahit anong klaseng hanap buhay, pumapayag na sila. Magkaroon lang ng kita. Ganun. Ay, di ba Aling B, meron kayong di ba yun yung sa bahay niya sa Bicol? Oo. Ano yung nangyari doon? Di ba Yung binaha din? nangyari doon, yung mga kapatid ng nanay ko at saka mga pinsan ko, doon lumikas sa bahay namin kasi hindi gaanong inabot ng tubig yun. Pero yung mga sa kapatid ng nanay ko, as in walang natira. Na-wash Pati away bubong talaga? wash out. Ultimong chinilas wala. Wala. Kaya, hindi ko na nga tinapos yung pag-video noon eh. Kasi talagang maiyak ka talaga sa nangyari. Ay, tinawagan kayo Oo, nun? tinawagan ako noon. Kaya, nung nagkapera, sumahod sila. Sinabi ko sa mga anak ko, kahit kaunti lang, ipadala ninyo, magkaroon lang ng pagkain. Number 1 yung bigas. Kasi, sako-sako man ang inani doon, lubog pa rin sa tubig. Walang mapakinabangan. As in, basa. Walang nakaligtas. Halos mga taga Bicol. Nawalan man ng tubig, wala na yung mga pananim. Yun Kaya ang mahirap. ulit. Ulit sa pananim ngayon. Hirap na hirap ang mga tao doon. Kapatid ko walang linggo na hindi humingi kahit 200, pambiling bigas, pambiling pagkain nila. Siyempre, ako ang panganay, wala akong mga Kahit mga anak ko, inihingi ako na lang. Kaunting maitulong nila. Pero priority ko yung sa amin, siyempre. Kasi halos araw-araw kumakain tayo. Kaya kahit gulay, sige lang. Mahirap ang buhay ngayon. Kung hindi ka magtipid. Kung sobra. Ganun lang. Ganun na din. Kamusta ang pamumuhay sa Marikina yung sasabit ang bagyo? Kahit kinakabahan. Kasi baka bumaha. Tumas ang tubig na ito.
Ano-ano po ang pagpana na ginagawa pag lalapit na po ang bagyo? Pag lalapit ng bagyo, siyempre sinisipur yung mga gamit para hindi mabasa. Ano ang epekto ng bagyo sa buhay mo? Tsaka po sa anak buhay mo? Malaki kasi pagka buma, walang tinda sa dahon. Kamusta po ang pamumuhay sa bagyo na tuwing sumasapit na? Okay lang naman, pero minsan, yun nga lang, kabahan. Kasi nga, syempre, katulad ko, may anak ko 2. Tapos pag nag-alarm na, yun, lahat, dito kami sa baba lang kami nakatira. Kaya hakot lahat. Hakot na yung asawa. Tapos yung mga bata, may mga taga-barangay na, maghahakot na sila. Pati sila mama, mga matatanda, hapot na sa papuntang school. Ito po, ano po ang paghahanda na ginagawa kapag nalalapit ang bagyo? Handa. Ayun, yung halimbawa sa pagkain, gamot, ayan, naghahanda kami niyan. Tapos yung mga garbage bag yan, isa-isa mga na kasi doon lalagay ng mga gamit ng bag. Ito pa po. Ano po ang epekto ng bagyo sa buhay mo? Parang nasanay na rin kasi kami. Pero nung unang-una talagang bagyo po talaga ng Undoy, talagang malaking epekto yun. Pero nung kasunurang bagyo na parang nasanay na rin. Yun nga lang po, yung ano namin, yung mga gamit namin talaga. Kadalasan, halimbawa, yung rep namin nasisira, yan. Kasi minsan hindi namin naaagapan. Yun talaga. Salamat po. Salamat po. Limabanag, taga-Tumana, Marikina City. Kamusta ang pamumuhay niyo sa Marikina tuwing sumasapit ang bagyo? Ayun, mahirap, lalo na pag bumabagyo. Parang mas lalong mahigpit yung paghahanda sa tuwing bagyo. Ano ang mga paghahanda na ginagawa niyo kapag nalalapit ang bagyo? Ano, yung mga gamit namin, tinatabi na agad namin. Kasi walang bagyo na, parang tulad ng dati, nawawalan kami ng gamit. Parang bumabalik lahat sa, simula pamumuhay. Ano ang epekto ng bagyo sa buhay niyo? Mahirap, lalo na pag binabagyo nga kami. Lahat ng gamit namin, wash out. Tapos, panibagong bili na naman ng gamit. Hindi naman sa lahat ng bagay may pera kami. Edward, kamusta yung pamumuhay sa tuwing sumasapit ang bagyo? Sa Marikina, kumpara sa nung nag-Undoy, napakalaking lesson na nun eh. So, sa pamumuno rin ni Mayor Marcy tsaka sa LGU natin ngayon, so far, mabilis naman yung mga responde. Yes, hindi pa rin maiwasan yung pagbaha and kumbaga nakatatak na yun sa Marikina eh. Pero ang mahalaga dito is tuloy-tuloy yung improvement para maiwasan, para lesser damage lalo na sa mga taong posible masaktan at mamatay. So far, still not perfect, pero at least merong nangyayari. Yun yung Mas mabuti. Next naman is, ano-ano yung paghahanda mo tuwing nalalapit na ang bagyo? Siguro yung emergency bag, kung saan nandun na yung lahat ng basic na kailangan. Napakahalaga na kasi hindi naman sa lahat ng oras makakapaglaan tayo ng oras para makapaghanda. Yung bagyo, wala namang pinipiling oras yan or at least yung pagpasok ng tubig sa mga bahay natin or sa lugar natin. So, mahalaga na may ganun. Tapos, siguro yung contact numbers, napakahalaga niyan. Walang safe yung bilis ng responde ng pamahalaan. Kung tayong mga nangangailangan ng tulong, hindi natin alam yung tatawag ng mga numero. So, yun, napakahalaga nun. Since lagi naman natin hawak yung phones, alam natin yung mga pages, yung mga pages yan. Since nag-livestream naman sila eh. Lalo na kapag tumataas na yung level ng Marikina River, nila-livestream naman nila. So, yun yung mga paghahanda, para alam mo rin yung gagawin mo mismo. And syempre, siguro pinaka-importante, mentally, alam mo yung gagawin mo, hindi yung aasa ka lang sa gobyerno, sa mga namumuno sa barangay niyo or sa lugar niyo. Dapat ikaw rin mismo, mentally, alam mo yung gagawin mo. So, ano naman yung epekto ng bagyo sa buhay mo? Sa Pilipinas na na talagang suki ng mga bagyo, pinaka-importante dito is yung malalaman mo kung ano yung capability mo sa ganong sitwasyon. Malalaman mo kung tawag dito, ano yung mga bagay na dapat mong unahin,
ano yung mga bagay na kailangan mong isakripisyo para masalbay sarili mo tsaka yung pamilya mo. Tsaka doon mo rin malalaman yung importansya na dapat maging kalmado ka sa mga sitwasyon na dapat ka maging kalmado. So, maraming aspeto na natutunan na nagbibigay na lessons yung yung bagyo. Hindi lang yung tragedies niya, kundi siguro isang underrated aspect yun yung pagmamalasakit natin. No? Kasi kahit na magaling ka and kaya mo isalba yung sarili mo, hindi mawala sa isip mo na paano kung natulungan ko pa iba. Yung isa lang yun sa mga lessons na binibigay ng bagyo. Tsaka hindi ng bagyo, kahit anong sakuna, ganun yung binibigay ng mga lessons. Ayun lang. Yun, salamat. Maraming salamat, Edward, sa pag-interview. So, ayun na nga. So ngayon guys, samahan nyo akong maghanap na may interview sa Marikina Heights Park. Tara! So ngayon guys, nandito na tayo sa Marikina Heights at samahan nyo akong maghanap na may interview natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang kagandahan ng Marikina Heights. Dito naman sa Malanday Elementary School, madalas lumilikas ang mga residente ng Marikina, lalo na ang Barangay Tumana at Malanday tuwing sumasapit ang pagbaha. Nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? So guys, check natin si Kuya, baka pwede ma-interview yun. Tara! Ganito kalinis dito sa Marikina Heights guys, sobrang linis. So makikita nyo mga daon lang yung mga nakakalat dito. Kaya sobrang payapa dito guys, pwede kayo tumambay. Ayun. Pwede po ba kayo mag-interview? Okay lang po. Ito nga po pala si Jerome. Yun, si Kuya Jerome kasama pala natin ngayong gabi para interviewin natin about sa mga pollution na nangyayari dito sa Marikina. Kuya Jerome, taga saan po pala kayo? Provident. Saan sa Provident? Sa 143 kung saan madalas binabaha. Grabe, madalas talaga binabaha dun sa Provident guys. And ito yung highlights. Tuloy pa rin ang rescue operations dito sa Marikina City. Yan ay kahit pa lagpas tao pa ang baha sa ilang lugar dito. Ganito ang sinapit ng Provident Village sa Marikina noong Bagyong Ondoy noong 2009. Makalipas ang halos 3 taon, parang naulit ang bangungot sa paghagupit ng habagat. May tubig na ho, hanggang dibdib na ho. Grabe rin to, pero yung Ondoy, mas grabe. So Kuya Jerome, ito po ang unang tanong ko sa inyo. Handa na po ba kayo? Handa na. Kamusta po pala ang pamumuhay tuwing sumasapit ang bagyo? Mahirap po ba? Total, taga-Provident po kayo at masasagot nyo ang katanungan na ito. Para sa ibang taga Marikina, sa kanila hindi mahirap. Pero para sa amin mga taga Provident, dito kadalasan binabaha. Para sa amin mahirap. Hindi ganun kadali kasi lumalagpas ng bubong yung baha. Grabe po pala sa Provident, no? Kahit sa ilang barangay po dito, tulad ng Tumana, Malanday, talagang napakahirap po. So, ano po pala yung pinakamahirap na na-experience nyo sa Provident? Nung panahon po ba ng, yung bagyo po ba ng Ondoy o yung bagyo po ba ng Yolanda? Ondoy at Yolanda, kasi pala parehas nilubog yung bahay namin. Wala namin natirahan. Nagdamag kami nasa bubong, nag-aabang ng rescue nung ito ang dumating. Grabe po pala yung nangyari sa inyo at sinapit ng bahay nyo. Ito na po pala ang pangalawang tanong. Ready na po ba kayo, Kuya Jerome? Ready na. Kuya, nasabi nyo po na taga-Provident kayo. Tama po ba? Tama. Ano po pala ang paghahandang ginagawa nyo tuwing nalalapit na po o sumasabit na po ang bagyo? Una, nag-advance kami ng tawag sa rescue. Sabi nagbabalot namin ang mga gamit. Nag-aakot kami. Kung saaling tumaas malumbog bahay namin, hindi babasahin mga importanteng bagay. Pero kung umaambon po, di po ba kayo nangangamba na baka lumakas bigla ang ulan at kayo ay bahain sa inyong lugar? Nangangamba, syempre. Kaya hanggat maaga pa, lumilikas na kami bago tumaas yung baha. Tsaka bago lumakas yung ulan. So, ang uling tanong po ay, ano po ba ang nagiging epekto sa inyo na itong mga dumaraan na bagyo, Kuya, sa buhay nyo?
Unang-una, hindi ako makapasok ng trabaho kahit kailangan. Kusang kumakalta sa sahod. Pangalawa, iniisip ko yung tahanan namin kung may uuwian pa ako. Pangatlo, yung pamilya ko kung safe ba sila o hindi. Pangapat, kung may safe kaming ma-evacuationan o kung may darating na rescue sa amin on the spot kung tumaas man yung ba. Yun. Grabe po pala ang iyong pangamba sa mga dumaraan na bagyo. Buti naman po at nagagawa niyo ng paraan kahit na ganun ang sinasapit at mga nagiging sakripisyo niyo po tuwing dumaraan ng bagyo, no kuya? Oo naman, unang-una huwag kakalimutan magdasal pag may mga ganyan sa una. Huwag kalimutang mag-ready ng mga gamit, mga canned foods, relief goods, bago sumapit yung gano'ng kalakas sa bagyo. Unang-una po talaga, dasal no kuya, manalangin lang po tayo palagi sa Diyos. Number 1. Saka, lagi yung tatandaan guys, kung may kayang tanggalin ng Diyos na isang bagay na hindi mo akalaing mawawala sa'yo, maaari rin magbigay ang Diyos ng isang bagay na hindi mo naman akalain na magkakaroon ka. Amen ba tayo kuya? Amen. And so ayun nga po pala ang na-interview natin yung gabi na hindi nyo po akalain na isa rin po siya sa apektado ng baha at sa mga nangyayari pong polusyon dito sa Marikina. Bakit nga ba binabaha ang Marikina? Dahil ba ito sa pabago-bago ng klima? O dahil ba ito sa kababayaan ng bawat isa na hindi man lang mapahalagaan ng kagandahan ng kalikasan? Kailangan ba muna nating maranasan para lang ating maunawaan na ang ating kalikasan ay patuloy nang nawawala ang kagandahan? Naway pahalagahan natin ang kalikasan tulad ng pagpapahalaga natin sa ating mga sarili habang hindi pa huli ang lahat. Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ikaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Ako nga pala si Junalen Hernandez, pangkat una, Pag-asa. Naglilingkod para sa inyo. Base sa nasaksihan ko, halos lahat tayo ay nakaranas na ng baha lalo na pag bumabagyo. Bagamat may nakakalungkot tayong karanasan, ay dapat pa din tayong magpasalamat sa Diyos at nandito tayo ngayon at nakakasama pa natin ang ating mga pamilya. Kaya naman ating alagaan ang inang kalikasan at maging madisiplina sa sarili upang maging magandang modelo sa susunod na henerasyon. Dito naman sa Malanday Elementary School, madalas lumilikas ang mga residente ng Marikina, lalo na ang Barangay Tumana at Malanday tuwing sumasapit ang pagbaha. Patuloy naman po ang pagtaas ng antas ng tubig sa Marikina River. May news to go si Micaela Papa. Mika? Yes, Marisa, dito nga tayo sa Barangay Tumana kung saan napakalakas pa rin ng ulan at patuloy nga yung pagtaas nito nga baha na hanggang sa ngayon nga ay nasa hanggang liig na yung lalim. So tumataas pa siya at wala nang nakakapasok dito ng mga sasakyan. Aljo, patuloy nga ang pagtutok natin sa sitwasyon dito sa Marikina City kung saan mapapansin nyo sa aking paligid dito sa isang bahagi ng Barangay Barangka malapit lamang sa Marikina River. Kung kanina lagpas tao ang baha dito, ngayon hanggang binti na lamang. At may mga kababayan na nga rin tayo nagbabalikan sa kanilang tahanan para tingnan yung mga gamit nilang napinsala. Ngayon naman, silipin natin kung ano ang mga nangyari kanina bago ito. Ito katindi ang ragasan ng tubig sa Marikina River ngayong araw, dulot ng bagyong Ulysses. Dahil sa tindi ng ulan na sinabayan pa ng pag-apaw ng ilog, binaha ang maraming panig ng lungsod. Dito sa Barangay Tumana, umabot sa lampas tao ang baha. Habang dito naman sa Barangay Tanyong, sa bubong na lang din pumuesto ang mga tao. Ang mga residente, magkahalong hinagpis at pagkabigla ang naramdaman sa sitwasyon. Tuloy-tuloy nga yung rescue operations dito. Ang mahirap nga lamang, lumalakas yung alon. Malakas yung current. Ano po tayo, madisgrasya po tayo pag pilitin.
Heavy rains trigger flooding in parts of the Visayas. In Leyte, a landslide also hit San Miguel town, which is now under a state of calamity. Damage to property is estimated at 7 million pesos. A town in northern Samar was likewise inundated. In eastern Samar, at least 290 families were evacuated in Barobo village. The local government of Hipadpad town also appealing for help. Sa ating mga kinaukulan, sa mga national agencies, muli, no? Humihingi po kami uli ng tulong. Kasi alam mo naman natin na ubos na po yung aming fund, no? So ngayon, yung last planning namin is December 24 at 25. So ngayon, hindi pa kami nakakabaho po. Sinakay sa bangka ng mga taga-Eastern Samar Provincial Government ang sako-sakong bigas at mga relief goods. Saglit kasing huminto ang ulan. Kakahupa lamang ng baha na umabot ng hanggang dibdib, kaya mga paninda ni Nanay Teresa nakakalat pa rin. Para ma-survive ang baha, nag-improvise sila ng atik gamit ang pinagtagpi-tagping tabla ng kahoy. Pero hindi pa rin maiwasan ni Nanay Teresa na maging emosyonal, lalo't ang problema raw talaga nila ngayon, pagkain. Sana nga, kung sino man ang may pusat tumulong sa amin. Nagmamakaawa ko sana matulungan kahit kaunti lang. Ang inaano ko pa yung mga palay namin, pagkatutak sa katutak ang gastos, tapos wala naman kaming maaanuhan. Sa barangay Villa Hermosa, pilit nang nililinis ng mga residente ang makapal na putik na bumara sa mga kanal. Ang magandang balita, unti-unti nang naibabalik ang supply ng kuryente sa probinsya. Pero kailangan daw talaga nila ng tulong sa mga palayan sa Dolores, lalo't rice granary ito ng Eastern Samar. Nagtatanim kami dito dahil rain-fed yung mga palayan namin. Ngayon, pag rain-fed, yun naman ang panahon ng bagyo at saka babaha. So, para maiwasan yan, magtanim dapat kami sa walang ulan. Sa Maguindanao del Norte, wala nang nagawa ang higit 500 residente sa Barangay Kusyong kundi lumikas. Grabe na kasi ang baha matapos umapaw ang Pulangi River. Sabi ng Pag-asa, pahina ng low pressure area pero patuloy pa ring inuulan ang probinsya. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Kusog kayo! Tataw sa kuha ni Noel Moteng ang kakusog sa ulo sa baha sa Bulatukan River sa sitio Pangayasan, Barangay Kisante, Makilala, Cotabato. Dala sa dakong baha ang mga gapnod gikan sa bukid ug mga punuan sa kahoy, hinungdan nga nagadahunog kini. Gani bisan mga hayop ang nangalisang dungan sa pagtsabaw ni ini. Grabe mga troso! Hala! Hala! Sa kuha sab ni Dwight Arsolon sa New Israel, Makilala, dayag ang kabagsik sa baha. Nangadahili ang kilid sa sapa ug nangatumba usab ang mga kahoy nga naagian sa tubig baha. Pinahang ilang bahagi ng Dubai kasunod ng malalakas na pag-ulan doon. Ang ilang sasakyan pinilit makaraan sa baha kaya may tumirik sa kalsada. May tinulak din na sasakyan matapos mabalahaw. Dahil po sa ulan at baha, walang pasok ang ilang opisina. Hinikayat din ng Ministry of Human Resources ng UAE ang mga employer na magpatupad ng mga pag-iingat para sa mga trabahong hindi kayang suspindihin ang pasok.